Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Ating pag-uusapan mga kapolitika itong issue ng West Philippine Sea kasi parang lumalala na ang tensyon talaga dyan. At nung mga nakarang araw nga dito sa Ayungin Shoal na kung saan is magbibigay ng resupply mission itong ating Coast Guard is hinarang na naman ito ng dalawang barko ng China at pinabugahan ng water cannon mga kapolitika. Now pag-uusapan natin ito kasi napakahalagang issue ito ng ating bansa mga kapolitika for security at ano ba ang magiging future ng mga girian at mga conflict dyan sa West Philippine Sea. Kasi ang sabi ng expert mga kapolitika is kung ito na yung pinaka-worst na ginawa ng China sa ating mga Coast Guard is meron pang malala sila na gawin kung hindi talaga marisolba itong girian or itong gusot dyan sa West Philippine Sea. And of course, hindi naman ito na nare-resolba talaga yung sinasabi nila na diplomasya or yung pag-uusap kasi yung sinasabi ng China is taliwas dito sa ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. And in fact, mga kapolitika, wala namang nangyayari talaga doon sa diplomasya at itong mga diplomatic protest na ginagawa ng ating pamahalaan or ng ating Coast Guard dyan sa nangyayaring conflict or awayan sa teritoryo. Now, nung nakarang araw mga kapolitika, so binugahan yung ating barko kasi magre-resupply nga doon sa BRP Sierra Madre. Kasi itong BRP Sierra Madre, ito talaga yung gusto nilang alisin. Kasi yung BRP Sierra Madre is property ng Pilipinas yan na nilagay dyan sa Ayungin Shoal na palatandaan mga kapolitika na yung teritoryo is nasa atin kasi kung wala yan kahit sino-sino na lang mga bansa ang aangkin dyan sa teritoryo sa Ayungin Shoal. So inilagay yan nung mga previous administrations at ito ang pinapaalis ng China kasi nasa kanila na daw yung teritoryo na yan kasama dito sa kailang sinasabi na 9-dash lane na sila lang ang gumawa mga kapolitika ng kailang sariling polisiya at meron na ngang inilabas ang UNCLOS noong 2015 or 2016 if I'm not mistaken mga kapolitika na sa atin talaga itong buong West Philippine Sea. Now, ang sabi dito ng expert mga kapolitika is meron pang mga worst na activities, meron pang mga worst na situation ang magaganap dyan sa West Philippine Sea mga kapolitika. Wag naman sana kasi kung sisiklab talaga, wag naman sana itong girian dyan sa West Philippine Sea is hindi lang po sa West Philippine Sea ang maging problema mga kapolitika. Okay? Remember na merong mga EDCA sites dito sa Pilipinas at kung saan yung armas is doon yung unang pupunteryahin kung saan yung EDCA sites kasi dito sa land yan, di ba? Mga kapolitika yung itinayo dyan sa North Luzon. So kung saan yung mga EDCA sites, kung saan yung mga armas, doon yung titirahin ng kalaban mga kapolitika. Okay, so napakadelikadong sitwasyon ito kung hindi ito talaga agad-agad marisolba. Now, hindi naman ito yung aking opinion dyan kasi I'm not pro-war. Hindi ko gusto na mag-away or magkaroon ng digmaan dyan sa West Philippine Sea kasi hindi talaga kakayanin natin mga kapolitika even though nagpahayag ng suporta itong mga ibang bansa like itong Japan, itong South Korea, itong Australia, itong Amerika, meron na nga mga mutual defense treaty, di ba? So, itong mga mutual defense treaty na ito is pagsuporta dito sa Pilipinas just in case na magkaroon sumiklab yung hindi natin inaasahan mga kapolitika. But to the fact na tayong nasa frontline mga kapolitika, ang tanong dyan, sino ang makikipaglaban dito sa mga incheck? Okay lang sana kung sila, yung mga taga-ibang bansa na sumusuporta sa atin. Ang delikado dito mga kapolitika is baka tayo yung maging frontline ng gera. Wag naman sana mga kapolitika. Hindi natin pinopromote dito ang war. Ang sa atin dito is ano ang ating opinion, ano ang ating masabi, ano ang ating reaction mga kapolitika. Okay? At ang sabi nga dito sa report is 5 barko na umano ng ating bansa ang nasira dahil dito sa pambubuga ng tubig ng mga incheck. At nung mga nakarang araw is merong namataan na helicopter ng China diyan sa West Philippine Sea at meron ring presensya mga kapolitika ng barko ng Estados Unidos. So kumbaga isang pagkakamali na lang, isang pagkadulas na lang mga kapolitika, ayun ang kinatatakutan natin na mangyari dyan sa West Philippine Sea. Yan ang sabi ni Professor Renato de Castro kasi in-interview ito dyan sa media. At gusto ko lang rin bigyan ng opinion mga kapolitika, ano bang dapat gawin ng Pilipinas na measure or
gawin na aksyon dyan sa West Philippine Sea kasi lumalala na nga talaga yung tensyon. Mga kapolitika, hindi lang po ito short time na paghahanda kasi dapat noon pa is nag-prepare na ang Pilipinas at ibig sabihin ng pag-prepare is palakasin yung ating defense, palakasin yung ating armas, magkaroon tayo ng mga modernong armas mga kapolitika. Ang reason kung bakit tayo binubuli ng higanting bansa na ito is because alam nila na wala tayong kapasidad at aasa lang tayo dito sa supply or support ng mga mayayamang bansa ng mga first world country like yung Japan, South Korea, Australia at noong Amerika. Hindi pa kapolitika, hindi tayo dapat umasa doon. Bakit? Kasi tingnan nyo anong nangyari sa Ukraine, okay? 'Di ba? Sinuportahan ito ng Europe, mga mayamang bansa 'yan. Itong Canada, itong US, sinuportahan itong Ukraine, but tingnan mo what happened, sino ang nakipaglaban doon sa Ukraine, 'di ba? Itong mga Ukrainians at hindi sila nananalo mga kapolitika doon sa giyera. Kinakawawa sila, nakipagbuno sila doon sa mga Russians. At ang nakakatakot dito mga kapolitika is baka maparehas tayo, baka matulad tayo doon sa kanilang sitwasyon na ilang hundreds of thousands na ang namatay dyan sa Ukraine dahil lang dito sa awayan ng West at dito sa Russia. So ano ang ibig kong sabihin? Hindi talaga ito awayan ng Ukraine mga kapolitika at Russia kasi itong Russia is napakalaking bansa. Ayan, bakit pa sila mga agaw ng teritoryo sa Ukraine? Ang kanilang kinatatakot dyan is itong Ukraine baka gamitin na maging weapon against ito sa Russia. At ito na nga ang nangyari, itong giyera. At bakit natin pinag-uusapan itong Ukraine versus Russia? Kasi ito ay salamin, okay, ng mga posibleng mangyari dyan sa West Philippine Sea mga kapolitika. Okay, hindi natin pinagdadasal o pinagpipray na mangyari yan, pero ito yung mga possibilities at of course merong aral dito sa awayan ng Russia at Ukraine mga kapolitika. That is just forefront or ito lang yung harap ng war. Now ang sinasabi ko nga, it's a long process na kung saan is dapat napaghandaan natin noon pa itong war ng itong conflict or itong awayan dyan sa sigalot dyan sa West Philippine Sea. So when we say it's a long process, ang ibig kong sabihin mga kapolitika is dapat pinaghandaan natin yung ating mga armas. Dapat kumuha tayo ng mga modernong armas, yung mga nuclear weapon. Kasi alam ng ibang bansa na wala tayo noon. Hindi tayo kinatatakutan. Yung Singapore nga napakaliit na bansa. So kinatatakutan sila ng mga malaking bansa kasi alam nila yung kapasidad or alam nila yung kakayanan mga kapolitika. Tayo, ano ba yung meron sa atin na kinatatakutan ng ibang bansa? Wala mga kapolitika. Okay, so instead na yung pera natin is kinukurakot ng mga politiko, ng mga ilang tao lang dito sa Pilipinas, dapat yun ang ginamit para ma-modernize itong ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Kumuha tayo ng mga modernong kagamitan sa pandigma kasi obsolete na nga yung mga kagamitan natin, di ba? Umaasa lang tayo sa mga donation or mga bigay-bigay, yung mga tira-tira ng ibang bansa. Okay, so hindi po yun sapat at hindi po yun na nararapat na tanggap lang tayo ng tanggap mga kapolitika ng support mula sa ibang bansa. Dapat meron din tayong kusa, meron din tayong internal na ginagawa dito sa ating bansa. Palakasin natin yung ating mga kasundaluhan kasi sa ayaw at sa ayaw man natin is mangyayari talaga yung hindi natin inaasahan mga kapolitika. Okay, so kung itong ating bansa is noon pa malakas na yung ating defense, malakas na yung ating mga armas na pandigma, sinong bansa ang basta-basta na lang mambuli sa atin, just like sa Indonesia, sa Vietnam, napalakas nila yung kanilang mga defense, napalakas nila yung kanilang mga armed forces. So hindi sila basta-basta kinukuyog nitong mga malaking bansa, especially itong China mga kapolitika, kasi itong mga bansang ito is meron ding teritoryo na dyan sa dagat at hindi sila basta-basta pinapakialaman. Naalala ko nga dati, di ba, nung si Widodo yung president ng Indonesia is ano ba yung ginawa ng Coast Guard ng Indonesia, 'di ba? Kinuyog nila yung mga Chinese fishing vessel na nandun sa area ng West Philippine Sea mga kapolitika kasi alam ng mga bansang ito na hindi nila basta-basta matatakot itong mga bansa na kung saan is prepared sila when it comes to war. Okay, so yun lamang aking opinion mga kapolitika. I hope na meron tayong natutunan kasi napaka-importanting usapin ito at ang sinasabi ko nga is isang
pagkadulas na lang, isang pagkakamali na lang mga kapolitika, ay baka yung inaasahan natin is mangyari, hindi natin inaasahan is mangyari. Alright, so maraming salamat sa panonood, pakikinig dito sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos.